Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan 5. Unang termino, ika-9 na linggo. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Paniniwala at kultura ng mga Muslim. 5 haligi ng Islam. 5 pillars of Islam. 1. Shahada. Ito ang pagbigkas ng walang ibang Diyos kundi si Allah, at si Muhammad ang propeta ni Allah. 2. Salat. Ito ang pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw na nakaharap sa Mecca, banal na pook ng mga Muslim. 3. Zakat. Ito ang pagbibigay ng tulong o limos na pananalapi sa mga mahihirap na kapatid na mga Muslim. 4. Saum. Ito ay ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan, kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim. 5. Hajj. Ito ang paglalakbay sa Mecca. Paniniwala ng Islam. Pinapayagan ng Islam ang polygamy o ang pagkakaroon ng mahigit pa sa isang asawa kung may kakayahan ang mga lalaki na buhayin ang mga ito. Nagbabawal din ito ang pagsusugal, paggawa ng imaheng panrelihiyon, pag-inom ng alak at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Kulturang Muslim. Pamahalaang sultanato. Sultan, ang pinakamakapangyarihan at katuwang sa pamamahala, Raja Muda, tagapagmana ng trono. Dayang, Prinsesa Kali, tagahukom, wazir, punong ministro, sarimanok. Ito ay sagisag ng pagkakaroon ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan, karangalan. Okir, ito ay disenyong pakurba-kurba, katutubong tradisyon ng pag-uukit. Epiko, Darangan, Maranao, Indarapatra and Sulaiman, Maguindanao, Parang Sabil, Tausug. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Allah, tawag sa Diyos ng mga Muslim. Muslim, mapayapang nilalang at tawag sa tagasunod, mosque, simbahan ng mga Muslim. Quran, banal na aklat ng Muslim Mecca, pinakabanal na lugar na matatagpuan sa Arabia. Nais kong bigyan pansin kung paano itinuturo ang relihiyong Islam sa bansa. Ang salitang Islam ay nagmula sa Arabe na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagyuko. Itinatag ito ni Propeta Muhammad,
Si San Gabriel ay nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Ang Islam ay nagsimula noong ika-7 siglo sa tangway ng Arabia. Lumaganap ang relihiyong Islam sa Indonesia, Pilipinas, Africa, India at Spain. Pagtalakay. Mga nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas, 13 na siglo, Sharif Makdum sa Sulu, 1370, Raja Baginda, 1450, Abu Bakr sa Jolo, 1475, Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Mahalaga sa mga Muslim ang Ramadan, ito ay tinawag na pag-aayuno. Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim na nagaganap tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Islam kung saan naihayag ang Quran. Ito ang panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ng pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Nagtatapos ang Ramadan sa Eid al-Fitr o Hari Raya Puasa. Ang pag-aayuno ay ginagawa para maturuan ang isang tao na magsakripisyo, magpakakumbaba at maging mapaghintay. Panuto. Ano ang nalalaman mo sa mga salita na nasa unang kolum? Isulat ang hinihinging impormasyon sa ikalawang kolum. Kahulugan at mga gawain ng sultanato. Kahulugan at mga gawain ng sultanato. Ang sultanato, Islam, nangangahulugang pagsuko sa Allah na si Allah. Pagsunod at pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Muslim, ang tagasunod o mga tao sa mga kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Sultanato, ang tawag sa pamahalaang itinatag ng mga Muslim. Katangiang taglay ng isang sultan. Bangsawan, dugo ng pagkamaharlika. Ilmawan, kaalaman sa Sharia, adat, wikang Arabe. Altawan, taglay na yaman. Rupawan, malakas na pangangatawan. Rahamuda o batang raha, ang magiging sultan. Tanging lalaki lamang ang itatalagang sultan. Pinakamatandang babaeng kaanak ang pansamantalang tagapamahala kung namatay ang sultan at wala pang napipiling kapalit. Pamamahala sa sultanato sultan, ang nagsisilbing pinuno ng sultanato, tagapagpatupad ng batas. Siya ang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Miyembro, tungkulin Raja Muda. Na itatalagang susunod na sultan, Maharaja Adinda, kasunod ng Raja Muda, nahahalili sa pagsultan. Wajir, minuno ng Ruma, Bichara Mukuk. Kahal, punong panlupuna. Raja Laut, pinuno ng puwersang pandagat, Maharaja, tagalikom ng buwis sa kalakalan at pantalan. Tarsila, batas sa pinagmulan ng lahing Muslim. Ang batayan ng sultan sa kanyang pamamahala. Ruma Bichara, katulong ng sultan sa konseho, binububuo ng mayayaman at mga makapangyarihang datu. Sila ang tagpayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano at pagpasiya sa mga usaping pananalapi. Panuto, kumpletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan tungkol sa sultanato. Mga ambag at kultura ng Islam sa Pilipinas.
Ang mga Muslim sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing, nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng mga Muslim ay ang kanilang kultura at tradisyon. Ang Mindanao, na may malaking bahagdan ng populasyon ng mga Muslim, ay tahanan ng iba't ibang kulturang Muslim tulad ng Maranao, Magindanawan at Tausug. Ang kanilang mga sining ay nagbibigay buhay sa kasaysayan at kulay ng Pilipinas. Sa aspeto ng ekonomiya, maraming Muslim ang aktibong bahagi ng industriya tulad ng agrikultura at pangangalakal. Ang mga Muslim na magsasaka sa Mindanao ay nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng bigas at iba pang agrikultural na produkto ng bansa. Bukod dito, marami rin sa kanila ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor tulad ng konstruksyon, serbisyo at kalakalan. Hindi rin maitatanggi ang ambag ng mga Muslim sa edukasyon at pamahalaan ng Pilipinas. Marami sa kanila ang mga profesional tulad ng doktor, inhinyero, guro at abogado. Mayroon din silang mga leader sa pamahalaan, kasama ang mga senador, kongresista at lokal na opisyal na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang papel ng mga Muslim sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pag-unlad ng Pilipinas. Ang kanilang mga ambag sa kultura, ekonomiya, edukasyon at pamahalaan ay nagpapatibay ng bansa bilang isang masiglang at mayaman na komunidad ng mga Pilipino. Kultura. Ang kulturang Muslim ay may malalim na kasaysayan at magandang tradisyon. Ito ay bunga ng impluwensya ng kanilang paniniwala, aral at mga dagdag na gawi galing sa kanilang mga ninuno at propeta. Ang tradisyong ito ay nagbubunga ng malasakit sa kapwa, pag-asa, pagkakaisa at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga Muslim ay naniniwala sa isang mapanuring Diyos na tinatawag na Allah. Naniniwala sila sa kakayahan nito na mapigilan at mapangalagaan ang buong kalupaan. Ang kanilang posisyon tungkol sa mga lalaki at babae ay may kinalaman sa kanilang pagpapahalaga sa moral at pananampalataya. Ang pagiging matapat sa kanilang asawang babae o lalaki, pagsasama ng pagkakaisa ng pamilya, at pagpapahalaga sa kanilang moralidad ay isa sa mga prayoridad ng kanilang kultura. Ang kulturang Muslim ay may kinalaman sa kanilang mga tradisyonal na pananamit. Ang pagsusuot ng hijab para sa mga babae at tradisyonal na pangangaral para sa kanilang mga lalaki ay isa sa mga malalim na paniniwala at kultura ng mga Muslim. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Sa kasalukuyan, may mga pangyayari na humahamon sa kanilang kulturang Muslim, ang pagbabago ng teknolohiya at globalization. Ngunit, mahalaga pa rin ang pagpapahalaga sa kanilang kulturang nabuo mula sa kanilang mga ninuno at propeta upang mapanatili ang kanilang kasaysayan at tradisyong may kahulugan. Pumili ng salita sa loob ng kahon para mabuo ang bawat pahayag.
Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!